Magandang araw sa inyong lahat. Now, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang pag-sum or pag-add sa tinatawag natin vectors. Doon sa video number 2 natin, diniscuss natin ang pagkakaiba ng vector quantity at saka ng scalar quantity. Now, recap lang ang i-discuss natin ngayon. Kapag sinabi natin scalar quantity, mas maganda yung red. Okay, kapag tinawag natin scalar quantity, kapag sinam natin yung mga scalar, I will assume na panood mo na yung sa video number 2. Kapag sinabi natin scalar quantity, kapag meron tayong let's say 50 kg, which is scalar quantity, plus mo ng 20 kg, okay, ang gagawin mo lang is isasum mo lang sila. Kapag sinabi na isum mo sila, alam natin na automatic 70 kg. Anong ginawa mo? Simple addition, di ba? Sinam mo lang tapos automatic. Ito ang karaniwang ginagamit natin for addition. Now, kapag sinabi kong 40 km, which is scalar quantity, plus mo ng 50 km, okay, automatic sasabihin mo 90 km. So, in other words, kitang-kita na kapag scalar quantity, kapag sinam natin yung scalar quantity, automatic gagamitin mo addition operation. Pero kapag sinabi natin vector quantity, kapag meron tayong let's say 40 km, para maging vector, lagyan natin ang direction east, plus mo ng 50 km. Para maging vector, lagyan natin ng direction west. Now, ano sa tingin mo ang sum nitong dalawa? Kapag vector, ito vector quantity, ito rin vector quantity. Kapag sinam natin sila, ano sa tingin mo ang sagot? Now, baka sabihin mo, kasi intuitively, baka sabihin mo, okay, sum natin ito, 90 km. Tapos yung W, dito mo ilagay west, tapos yung east, ilagay mo dito. Kapag ito ang ginawa mo, congratulations kasi meron kang tamang mali. Okay. Kaya ang vector quantity is different sa scalar quantity kasi iba ang operation. Hindi dito applicable kay vector, hindi sa kanya applicable yung normal addition operation. Okay? Kapag sinabing vector, na bawal sa kanya si addition operation. Kaya ito ang pag-uusapan natin. So, paano natin isum yung vector? Paano natin isasum si 40 km east, 50 km west? Paano natin isasum? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya ang topic natin is addition of vectors. Okay, so sa addition of vectors, meron tayong maraming technique or maraming method, maraming paraan para ma-add natin ng vectors. Okay, kasi yung force natin is vector. Force is a vector. So, marami tayong technique. Ang unang technique na ituturo natin is yung tinatawag nating component method. Yung pangalawang technique na ituturo natin is yung tinatawag na polygon method. Pangatlong technique, ituturo natin is yung tinatawag natin parallelogram method. Okay. Itong parallelogram is higher version lang ito ng polygon method. Ang way na pag-solve sa polygon is parehas lang sa parallelogram. Pero ginawa lang complicated yung parallelogram. Now, since component method, ito ang unang pag-uusapan natin ngayon. Now, ano yung tinatawag na component method? Let's say meron tayong mga forces. Ipakita natin yung mga forces. Ipagpalagay lang natin na meron tayong forces. Anong type of forces ito? Doon sa first na video na ginawa natin. This is a concurrent forces kasi meron sila tinatawag na point of application, di ba? Meron silang common point of application. Now, since meron silang common point of application ito ay tinatawag na concurrent forces. Now, lagyan natin ang pangalan. Pwede sabihin natin ito si pangalan or magnitude. Pwede sabihin natin ito is 70 Newton. Pwede sabihin natin ito mas maliit kumpara dyan. Pwede sabihin natin 50 Newton. Ito mas maliit. Pwede sabihin natin 25 or kanina 25. Pwede sabihin na lang natin 30 Newton. Okay, now, since meron tayong tatlong forces, it is a force system. Ang objective natin, ito ang pinaka-importante. Objective. Ano ang main target natin? Anong gagawin natin dito? Gusto natin kunin yung sum. Anong sum nila? Sum. Or i-add natin sila. Add. Now, since vector itong tatlo, paano natin i-add itong vector? Ang tanong, paano natin i-add? Baka sabihin mo, okay, 70, 30, okay, 150. Kung ito ang sagot mo, na good luck na lang sa iyo. See you next year. Okay? Kasi mababagsak ka sa ENS 161 kapag hindi ka basta. Okay, ganito na lang.
Hindi yun pwede kasi yun ang simple addition. Katulad ng sinabi natin kanina na bawal sa vector yung simple addition operation. So meron tayong technique kaya tinatawag na component kasi meron tayong ituturong technique. Okay. Now before natin ito gagawin, lagyan muna natin ang direction kasi meron tayong magnitude, pero wala tayong specific direction. Although alam natin na nakaturo ito sa top right, ito nakaturo sa bottom right, pero wala silang specific na description ng direction. So dito sa forces, paulit-ulit na ang direction ng forces is ganito. Ganito ang paulit-ulit na direction ng forces. Tingnan mo, ang paulit-ulit na direction ng forces. Ito ang... Okay, so ang pinaka-first thing na gagawin mo is mag-draw ka ng... Anong tawag nito? Horizontal axis. Ito ang pinaka-importante. Mag-draw ka ng horizontal axis. Diyan natin ibabase yung mga direction or yung angle. Ang direction ng forces is angle. Now, let's say ito Si 70, let's say, ang direction niya is with respect dito sa horizontal axis. Baka pwede sabihin natin mga 50 degrees. Ito si 50 Newton dito sa baba. Pwede na sabihin natin ang angle niya with respect dito sa horizontal axis is pwede sabihin natin mga 20 lang, 20. Itong si 30 Newton, wala siyang with respect angle dito kasi 0. Okay? With respect sa x-axis kasi parallel siya sa x-axis. Wala siyang angle. So, ito ang mayayari sa kanya. No? Para malaman natin, i-magnify muna natin itong force kasi para mapag-usapan natin itong force. So, let's say i-magnify natin itong force. Magnify natin si force na 70. Kasi baka lumalabo na yung paningin mo. Sana man na wag lumabo yung paningin mo na kasa-start mo pa lang sa civil engineering. Ito ang mga first na mga major subjects tapos mag-give up ka na lang. Hindi pwede, di ba? Kailangan palaban. Hindi ka dapat maging palaman. Okay. So, meron tayong anong tawag nito? Line dito, lagyan natin ng line para malaman natin ito yung direction. So, meron tayong angle na ilan yung angle natin? Angle ni 70 is 50 degrees with respect to horizontal. Ito ang direction. Paulit-ulit yan sa forces dito sa engineering. Then, meron tayong 70 na magnitude, 70 Newton. Now, ang ginagawa kapag component method, from the word itself, component, itong 70 is kukunin natin yung component niya. So, paano natin makuha yung component? Okay. In other terms, or in layman's terms, i-breakdown natin itong 70 into two forces. Yun ang component. So, ano yung mga breakdown na yun? Hindi breakdown dance. Ano yung breakdown nitong 70? Or yung kanyang component? I-breakdown natin. Dapat, yung dalawang force na yun is parallel sa x and y axis. Yung una is parallel sa x, katulad nito. Parallel sa x. Yung pangalawa is parallel sa y axis. Itong dalawang force na ito ang component ni 70. Okay? Kaya tinawag, ang method natin is component method kasi i-breakdown natin or papalitan natin si 70 Newton ng dalawang katumbas niyang force. Okay. Na kung hindi mo pa rin naintindihan, okay, ganito na lang para maintindihan mo. Kasi alam ko na lumalabo na yung mata mo. Okay, ganito. Let's say meron tayong presidente, si L Presidente, ito si L Presidente, merong tatak president dito, P, Pugas. Okay. Now, let's say si Presidente, meron siyang meeting. Okay? Kasi marami, busy kaya si President. So, let's say meron siyang meeting, tapos meron pabituan dito. Okay. Now, suddenly, nagkaroon ng sudden emergency. Okay, emergency. Okay, emergency. So, hindi kaya makapunta ni President dito sa meeting. So, ang gagawin ni President is instead na hindi siya makapunta, mag-delegate or meron siyang, anong tawag natin dito? Delegation? O, delegate na lang, basta. Okay, meron siyang uutusan na dalawang representative niya kasi malakas man ito si President, di ba? Malakas kumain ng bigas. Okay. Now, he will be represented by dalawang tao, dalawang mama. Dito sa MSU or sa university, meron sila maraming vice president.
So, he would be represented by 2 person. Si Vice President 1, si Vice President 2. Dalawa. Okay, yan. Dalawa ang katumbas ni President. Now, itong dalawa, i-represent nila si President dito sa meeting kasi hindi kaya makapunta ni President. Now, ito ang case scenario. Ganito ang case scenario natin. What if biglang dumating si El Presidente dito sa meeting? What if biglang dumating? Okay? Now, anong function nitong dalawa? Itong si dalawang, anong tawag nito? Representative. Di ba? Itong dalawang representative ni President. What if biglang sumulpot si President? Anong function nitong dalawa? Wala silang silbi. Kasi nandyan na si President, di ba? Kung nandyan na si President, anong silbi nila? Wala. Di ba? So, ang conclusion natin is kapag nandito si President na walang function itong component. Ito ang kanyang component. Now, baliktarin natin ang condition. Baliktarin natin. Kapag wala dyan si President, at saka lang magiging functional itong dalawa. Saka lang sila magagamit kapag walang President. Nagets ba? So, ganito ang function. Ganito ang function nitong si forces. Itong components. Di ba? Ito ang component. Itong dalawang component, sila ang representative ni 70. Si 70 ang presidente. Okay. Now, itong dalawa, ito ang tinatawag nating X component, force X component kasi parallel siya sa X. Ito ang tinatawag na Fy kasi parallel siya sa Y. Itong Fx and Fy, sila ang representative ni 70. Now, kapag nandito si 70 or ginamit si 70 na bawal silang gamitin. Nagets ba? Now, kapag ginamit si Fy at saka si Fx, bawal gamitin si 70. Nagets mo ba? Okay. Tingnan natin kung nagets siya. Now, apply natin dito. Dito, apply natin Tingnan natin kung talagang naintindihan. So, meron tayong sign convention dito. Sign convention. Erase na lang natin. Huwag na lang. Okay. Now, ganito ang gagawin. Meron tayong tinatawag na sign convention. Convention di pugas ka. Okay. Now, ang components natin is always parallel sa X and parallel sa Y. Now, meron tayong sign convention Kapag yung, anong tawag nito? Kapag yung force, okay, ito yung si force. Kapag si force is acting to the right, positive ang kanyang sign. Kapag acting to the left, negative ang kanyang sign. Parehas, kapag upward yung direction ng force, positive siya. Kapag downward, of course, negative. Okay? Ito ang sign convention, tandaan ito. Now, ang gagawin natin is since component method, i-breakdown natin ang bawat isa sa kanila. Okay? Si 70, pwede nating palitan ng dalawang component. Okay, paano natin papalitan? Ganito. Palitan natin ng dalawang kumuha na naging mabisa. Okay, kasi nag-overlap. Okay, ganito na lang. Kahit mabisa, pagpatuloy natin ito. Kasi dito ko ilagay si X component ni 70. Dito ko lang ilagay. Normal doon sa video natin yung naka-English. Tingnan mo doon kasi maganda yung orientation noon ng mga problem ito na medyo naging complicated. Okay, so lagyan natin X component. Lagyan natin ang X component si 70. Ito ang X component niya. Ito. Tapos ang Y component niya ito. Lagyan natin ang X and Y component. Naunahin natin sa X component. Ang X component ni 70. Okay. Nakalimutan ko pala. Okay, dito. Lagyan natin Now, paano natin makuha yung magnitude ni X component, Fx? Okay, ganito lang napaka-simple. This is a trigonometric function. Kasi right triangle, 90 degrees. So, meron kang angle. Itong malapit dito, itong malapit sa angle, ito tinatawag na adjacent. Mag-take note ka kasi alam ko na hindi ka marunong mag-take note. Okay, lagyan mo na adjacent. Malagi. Now, itong isa is opposite. Opposite sa angle. Itong angle na opposite sa kanya na itong side, tinatawag na opposite. Mag-take note ka. Pugas ka. Okay, ganito. Si Fx, kapag adjacent, katulad ng sinabi natin kanina, gamitin mo si 70. 70, tin-multiply mo ng cosine. Kasi ang partner ni adjacent is cosine. Cosine 50 yung angle. Now, dito,
70, multiply mo ng ano, since nagamit na si cosine, sine ang gagamitin dito, di ba? Di pugas mabisya. Kaya sine kasi kapag opposite yung side, ang multiplier niya is sine. Nagets mo? Bahala ka sa buhay mo. Okay, ganito. 70. Itong x component is 70. Yung x dito ko isulat kasi hindi natin makita. Kasi mabisya itong problem na ito, yung orientation. Cosine 50. Kasi yung x natin ito. Si y component natin is 70 sine 50. Okay. Now, parehas din dito kay 50, i-break down natin into components. Ganito. Dito ko ilagay, Siyempre, lagyan natin dito. Okay, ito ang x. Mabis siya. Lagyan natin dito. Okay. Lagyan natin ng force. Tapos, dito, ito ang y component niya, parallel sa y. Parallel sa y-axis. Okay, klaro? Klaro na lang, sir. Now, yung x component ni 50, okay, since adjacent siya, so ang gagawin mo lang is 50, multiply mo ng cosine sine. Of course, cosine, kasi nakita mo, nasulat na, cosine 20. Now, dito, parallel sa y, which is opposite sa angle, ito ang 50 sine 20. Okay, nag-gets mo ba? Okay, now, si 30, since x component siya or parallel sa x-axis, sa major axis, hindi na kailangan ng component kasi wala siyang component. Itong mismo ay component. So, hindi na kailangan ng component. Okay? Now, paano natin isasum? Ganito. Ang objective na, huwag mong kalimutan yung objective. Ang objective is gusto natin makuha yung sum ni 70, 50, 30. Okay, huwag mong kalimutan. Now, isum natin, Sum. Summation of forces along x. Ito ang first process. Huwag mo kalimutan. Isum mo daw yung lahat ng force na acting sa x or yung lahat ng force na parallel sa x. Ano yung mga forces na parallel sa x? Unahin natin sa component. Ganito, Since gagamitin ko yung component, ito, component x, component y, component x, component y, ito, component na ito, since gagamitin ko, ano sinabi ko kanina? Kapag ginamit si component, na bawal nang gamitin si ito. Diba? Kapag ginamit ito na bawal gamitin si component. Okay? So since gagamitin ko component, bawal gamitin itong 70. Kaya anong gagawin natin? Erase natin, di ba? Erase natin. Kasi bawal lang gamitin. Ginamit mo na yung component. So gagamitin natin ito. Kapag ginamit mo si component, huwag mo na gamitin. So nawala na si 70. Ito rin si 50. Ginamit natin yung component niya, erase natin si 50. Kasi bawal gamitin. Okay? Kapag ginamit mo yung component, bawal lang gamitin yung force. Gets mo ba? Kung hindi mo na-gets, ewan ko sa'yo. Okay. So, ganito ang mangyayari dito. Meron tayong force. Meron tayong force dito. Okay, itong force. Ito rin, meron tayong force. Now, ang gagawin natin is, okay, sum natin daw yung lahat ng forces sa x. Ilan yung forces sa x? 1, 2, 3, tatlo. Okay, unahin natin ito si 70. Si 70 is papunta sa right. Sign convention positive. So, lagyan mo positive 70 cosine 50 degrees. Itong pangalawa, si 50 cosine 20. So, papunta sa right, kaya positive 50 cosine 20. Itong si 30. Since papunta siya sa left, ang sign convention ni left is negative, kaya 30. Equal mo. Pag-i-compute lang, Okay, mabilis yung calculator ko. 61.98. 61.98. Newton. Kasi Newton si 70, Newton si 50, Newton si 30. Okay, isam na naman natin yung mga forces along y. Ilan yung forces along y? Isa at saka dalawa. Dalawa lang. Now, unahin natin si 70. Itong si 70 sin 50, pataas. Kaya kapag pataas, positive. So, napakasimple. Hindi naman mahirap itong forces. Kung tinuturo lang na maigi. Okay, ito. Tapos na ito. Pababa, kaya negative. So, minus ito. 50 sin 20. Meron pa ba? Of course, wala na. So, isam natin ang calculator.
70 sine 50 minus 50 sine 20. Ilan? 36.52. 36.52 Newton. Okay, now, anong target natin? Ano yung sum ng tatlong force kanina? Balik ko yung force, ibalik natin yung force kasi baka sabihin mo na asan yung force na sinusolve natin siya. Ito si force. Klaro na klaro. Okay, ito 70. Tapos yung isa ito. Okay. Ito si 70, lagyan natin 70 Newton, ito si 50 Newton. Ang objective natin kanina is ano yung sum ni 70, si 50 at saka si 30. Ang angle nila, ang angle ni 70, lagyan natin si angle. Kasi baka makalimutan mo na asan siya yung angle. Okay, ito ang angle. With respect to the horizontal, 50. So with respect to the horizontal, 20. Okay. Now, ang objective natin is paano makuha yung sum nila. Ito ba ang sum? Summation of force along x, summation of force along y. Summation is sinasama yung mga forces x, summation y, sinasama yung mga forces y. Now, paano natin masolve? Para masolve natin, ang tinatawag na sum nila, sum ng mga magnitude nila is i-represent natin as R. Ang meaning ng R is resultant, ang result ng summation ng tatlong forces ng vector. Okay? So, ilan? Ganito daw masolve. Para masolve na ganito daw ang gagawin mo. Memorize mo itong formula. Summation of forces along x squared plus summation of forces along y squared. Okay? So, ito ang resultant. Now, para ma-solve natin, ilagay mo lang, input mo lang yung mga values, which is hindi naman mahirap. Okay, so ano yung summation of fx? Summation of fx, ito siya, 60. Ilagay mo dito, 61.98. Huwag mo kalimutan, square mo. Plus, summation of y, forces along y, ito siya, 36.52. Square mo. Tapos, input mo sa calculator mo, lalabas yung value ng R. Ano yung meaning ng R? Ang sum or ang resulta ng pag-sum ng mga forces na yan, which is vector. Kaya kung nakita mo, ulitin natin yung discussion natin kanina, ang equivalent sum nila is 71.94 Newton. Huwag mo kalimutan Newton. Kasi kapag hindi mo nilagyan na magdududa yung teacher mo, instructor mo na baka sabihin niya na karabaw. Okay? Now, ito ay magnitude. Now, kung anong ginawa mo kanina is simple operation, anong ginawa mo kanina kasi masyado kang confident. Okay, gusto ko 70 plus 30 plus 50. Ito. Ilan ito lahat? 150. Equal ba si 150 sa 71? Kung root addition, ito ang makuha mo. Kung itong method na tinuro natin, which is component method, ito ang tamang sagot. Kaya ito ay maling sagot. Okay, para lang ito sa scalar. Now, kulang ito. Now, ang kulang dito is yung direction kasi magnitude lang ito. Alam natin yung magnitude. So, ano yung direction? Ito na ilagay natin sa taas kasi sagabal ito. Mabisya itong sagabal na ito. Dito ka. Diyan ka. Okay, no, ganito. Ang gagawin natin is, para makuha natin yung direction, okay, so anong meaning ni R? Anong meaning ng summation na resultant? Ito ang meaning niya. Pumuhali mo na, lagyan natin ng red kasi mas maganda kapag red. Ito. Gamitin natin si red, si pula. Okay, now, ang resultant, kung titingnan mo, ano yung sign ng X? Summation ng X, positive. Ano yung sign ng summation ng Y? Positive. Ang ibig sabihin nito, my friend, is ganito daw ang ibig sabihin yan. Huwag mo kalimutan, my friend. Ito 36 yung X niya. Medyo maliit ng konti. Okay. Mabisya. Anong nangyari dito? Okay. Lagyan natin ng 36 para maging klaro sa'yo. 36.52. Ay, Y pala yan. Mabisya. Ulitin natin kasi Y pala yun. Unahin natin si force along X. Okay? 61. So, dito natin nilagay. Medyo mahaba. 61 siya. Medyo mahaba ng konti. Okay. Ito. Para malaman mo kung anong meaning ng sum nitong tatlong force.
So, dito siya, 61.98. Ito ang summation ng force along X. Okay, yung total lang lahat ng summation ng forces nila sa X. Now, yung summation sa Y is 36. Almost half sa 61. So, i-draw natin. Kailangan i-draw mo. Dito, half lang. Medyo konti lang dito siya. Okay, positive ba? Ito positive kaya papunta sa right. Ito 36. Positive kaya upward. Ito siya. Okay, so lagyan natin 30. Ito ang pangalan niya, summation ng forces along Y, 36.52. Okay? Now, ang resultant, itong R, ang meaning ng R na ito is, ang summation, is yung, i-connect mo lang, saan ka nag-start. Ganito. Huwag mo kalimutan na ito. Di pugas ka man. Ito ka mag-start dito. Mag-start ka dito kasi dito ka nag-start, dito ka nag-end, di ba? I-connect mo lang ito. Okay. Itong R na malaki, itong blue, ito ang tinatawag nating resultant R, which is, ang value niya, 71.94 Newton. Okay? Anong ibig sabihin nito? Kapag sinam si 30, si 70, at saka si 50, ang equivalent nila is itong si R. Okay? Ito ang equivalent nila. Ito ang equivalent value kapag sinam sila. So, ito dito lang papunta. Dito papunta. Nag-gets ba? Now, gusto natin makuha yung direction kasi hindi kompleto magnitude lang yan. Gusto natin makuha yung direction. So, paano makuha? Ang direction is represented by degrees or angle with respect to horizontal. So, paano natin yung makuha? Paano natin makuha si direction? Ganito. Paano natin makuha yung angle dito? Theta. Okay. Para makuha daw si angle theta, ganito ang gagawin mo. Si tangent theta, hinahanap mo si theta. Tangent theta is equal sa ano? Summation ng force sa y over mo ng summation ng force sa x. Okay? So, ilagay mo yung summation ng force sa y, which is 36, di ba? So, y, 36.52. Divided mo ng summation ng force along x, which is 61.98. So, ang gagawin mo, ang hinahanap mo is si theta. So, ano gagawin mo? Arctan. Na kung hindi ka marunong mag-arctan, na bahala ka sa buhay mo. Okay, arctan. So, 36.52, dito 61.98. Ang lumabas sa calculator ko kasi magic na ganito, 30.51 degrees. Ito ang angle ni tan theta. Okay? So, in other words, ang tan theta natin, ang angle ni, anong tawag nito, ang direction ni resultant is 30.51 degrees. So, ito ang sagot. Ang sagot, kapag sinabi, what is the vector sum of the 30, 70, 50, ang answer mo is ganito, 71.94. Ang angle niya is 30.51. Automatic alam ito ng instructor mo na with respect to horizontal. I think this is it. Subscribe to this channel if you like this video.